Yan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Tunay na ang Diyos ay patuloy na ibinadadama sa atin ang kabutihan niya. Dahil sa katotohanan tayo ay nagising ng may ngiti sa ating mga labi. Hindi po, bago po yan, tayo po ay panandaliang manahimik. Maglaan po tayo ng ilang segundo para sa ating prayer of confession. Alam naman po natin, hindi po na ikakaila na sino bang hindi nagalit dito ng nakarang ilang araw. Lalang po tayo ay nakakagawa ng mga bagay na hindi po nakakalugod sa ating kapwa. Siyempre, lalo naman sa Diyos. Sige po, tayo po ay maglaan ng ilang segundo, minuto. Tayo po ay manalangin. Panalangin ng pagsisisi. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, ina-acknowledge po namin, Panginoon, na muli na naman kaming gumawa ng hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. May mga bagay na ipinapangalan sa iyo gagawin sa ating hindi po nangyayari. Mas madalas, sinasabi po namin yung mga salita na nagmumula sa inyo, mas sinusunod po namin yung will namin kaysa sa will po ninyo, Panginoon. Maraming beses na kami na nagbigo kayo sa mga bagay na ipinangako namin sa inyo na gagawin namin. But still, hindi po namin nagagawa iyon. Patuloy po kami nakakagawa ng mga bagay na hindi nalulugod. Yung pong galit, yung inggit, yung mga emosyon na hindi dapat na taglay po namin mga kinikilala yung mga anak. Sorry po sa mga kapatid, sa mga marami sa buhay, kay eskwela, kaibigan, katrabaho. Hiniling po natin ang pagpapatawad na igawad niyo po sa amin bago po kami tuluyang harap sa inyo sa pakikinig at pagpupuri sa inyo. Salamat, Panginoon. Diyos, tuloy nagpapatawad kung kami ay lalapit, na may malinis ang looban, na umaako na ang nagkakamali. Muli, Panginoon, maraming salamat. Ito po ang aming sabalangin in Jesus' name. Amen. Sige po, inaanihan ko na po ang lahat na tumayo para sa ating unang pagbasa ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang awit. Basahin po natin 24-35 po. Basahin po ito sa wikang Tagalog. Sabay-sabay po natin basahin. Sakit sa daigdig, ikaw Yahweh, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo ay nakalatan itong lupa. Naya ng mga lawat, malawak na karagatan, malalakit, maliliit, na isda ay di mabilang. Iba-ibang mga vapor ang dito ay lalakbay, samantalang ang lilitan, nilikha mo ay kaagapay. Lahat sila yung maasa sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain ng kanilang kailangan. Ang anumang kaloob ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang siya pagkatukas ng iyong palad. Kapag ikaw'y lumalayo, labis silang nakakaba. Takot silang mamamatay. Lugutin mo ang hininga. Mauwi sa alok pagkat doon sila mula. Taglay mo ang katangiang buhay nila ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangalan ay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha na maramay kaganakan. Nanginginig ang nilikha at pag-agitin mo sa daigdig. Ang bundok na ipuin mo ay umuusok, nag-iinit. Awitan ko sa Yahweh, palagi kong awitan. Siya'y aking pupuri na mga buhay na bubuhay. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalunggan, pagkat ako'y nagagala, nagpupuri sa may kapal. Ang lahat ng masasama sa atin ay alisin sa daigdig. Ang dapat ay libunin upang sila'y maalis. Si Yahweh ay purihin mo. Aking kaluluwa, purihin si Yahweh. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Muli, maraming salamat. At tunay nga po kayong Diyos na mabuti, mapangyarihan sa lahat, at patuloy na nagpaparamdam ng pag-ibig sa amin. Sa pagkakataon ito, Panginoon, hinihingi namin ang iyong presensya, pangunahan niyo po kami, pagharian niyo po kami sa aming gawain,
Buksan po ninyo ang aming puso at isip upang madali po namin maunawaan ang salita na nagmumula sa inyo na magiging guidance po sa amin sa pagharap po namin sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo. Panginoon, nawa makita sa amin ang kabutihan ninyo na ma-share din po namin kung gaano kayo mabuti sa amin. Nawa makaramdam din po ng kaligtasan po ay mga taong nasa labas pa na hindi pa nakakilala sa inyo. Muli, Panginoon, ang lahat ng gawain ito mula sa praise and worship team na mag-lead sa amin sa pagpuri sa inyo, sa pamamagitan ng pag-awit ko din po sa pastor na maghahayag ng sa inyong salita. Muli, Panginoon, maraming pong salamat. Ang lahat ng ito ay dinudulog namin. May pagpupuri pa salamat in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Bigyan natin ng malakas ng mga ating Diyos. Tayo po ay lumakas sa ating Diyos na mga pangyarihan, ang lumikha ng langit at ng lupa. Siya ang pinagmula ng ating buhay at ang may hawak ng ating lahat. Siya ang karapat-dapat na papurihan sa umaga po ito. Amen po ba? Amen. Bigyan po natin ng malakas na mga ating Diyos na mahal. Amen.
kapangyarihan at karapat-dapat sa ating pagsamba. Sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo.
Morning po sa bawat isa. Morning. Morning. And again, we thank the Lord for His grace na patuloy na dinadala niya tayo ng, dito, no, nasama-sama para sambahin siya. And we thank the Lord for the praise and worship ministry na nilid tayo sa isang makabuluhang pagsamba, pag-aawitan sa Kanya. And ngayon, sa pagkakataong to, we will listen to God's word, sa Kanyang salita. And again, we thank the Lord for our praise team na talagang prepare tayo, sa salita ng Diyos dun sa kanilang inawit na nagpapakita ng katotohanan ng ating babasahin. And inaanihan ko po ulit kayo na tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. And ang mensahe para sa atin ngayong umaga ay manggagaling sa Revelation chapter 4 verses 10 to 11. And babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Revelation 4 verses 10 to 11 or 9 to 11. Tuwing umaawit ng pagluwalhati, parangal at pasasalamat ang apat na buhay na nilalang sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na matatandang pinuno naman ay nagpapatirapa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon, ang nabubuhay magpakailanman. Inilalagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, "Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nilikha." Papuri sa Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Pwede na po tayong umupo. Again, good po sa bawat isa. And thank the Lord for His grace. Patuloy siyang nangungusap sa atin. Patuloy siyang patuloy niyang nire-reveal kung sino siya sa kanyang mga anak. And of course, ang kanyang kalooban through His written word. And ngayon ay first Sunday ng March, panibagong buwan. And unang linggo, ng March. And ang tema ng ating message ngayong buwan, ay tungkol sa kung sino ang Diyos. Kung sino ang Diyos. Yung katangian niya, ayon sa sinasabi ng Biblia. And magsisimula tayo sa linggong ito tungkol sa kanyang bilang Diyos na manlilikha. That's why we believe, sa ating mga inawit na sa kanya lamang ang papuri at pagsamba dahil siya ang Diyos na manlilikha. And isa ito sa mga basic na paniniwala tungkol sa Diyos. Ito man ay sa labas ng ating pananampalataya na may Diyos na lumikha sa lahat. And sa Bible, sa umpisa pa lang, ang binibigay na perspective sa atin ay may Diyos na lumikha ng lahat. In the beginning, God created the heavens and the earth. And hanggang sa huling bahagi ng Bible na binasa nga natin, yung Revelation, ay pagkilala pa rin sa Diyos na manlilikha. Mayroong naglikha sa atin, sa lahat ng nakikita natin. And ang book ng Revelation ay tungkol sa pahayag o revelation ng Panginoong Jesus kay John, na sinasabi na disciple ni Jesus, na island ng Patmos, na maaring nandun siya, di naman sinabi kung bakit, pero maaring nandun siya dahil in-exile siya, sa pagbabahagi niya ng salita ng Diyos. Kumbaga, it's like parang consequence yun ng kanyang ginagawa dahil ayaw nga nila yun. So, tinapon siya doon sa island ng Patmos. And doon nag-reveal ang Panginoong Jesus sa kanya ng mga katotohanan, pahayag. Kaya revelation, kaya pahayag yung title nito. Yung pinahayag sa kanya ng Panginoon, na sinulat niya dito sa Revelation, kasama dito yung mensahe ng Panginoon sa mga simbahan sa panahon ni John. Ito ay isa ring letter. And ito ay applicable din sa atin. And sa time nila, yung church, bakit kaya nagsulat? Nagsulat si John or sinulat niya yung pahayag ni Jesus sa mga simbahan na ito. Yung iba nahihirapan
dahil sa pagiging faithful nila kay Jesus. No? Alam natin na sa mga ibang parte ng ating mundo, yung mga mananampalatayang katulad natin ay pinapahirapan o pinipressure dahil sa kanilang pananampalataya. No? Hanggang ngayon, nangyayari pa rin yun, yung persecution na tinatawag. May hamon at pressure sa kanila. Ganon yung pinakaharap ng iba sa kanila. Yung iba naman, para hindi sila pahirapan, yung iba na nagko-compromise. Of course, para hindi ka mahirapan, makiayon ka na lang doon sa nangyayari. And yung iba, nagko-compromise sa kanilang pamumuhay. Kaya ito rin ay sulat na tumatawag sa mga church maging faithful sa kanilang pamumuhay o pananampalataya sa Panginoon. And itong chapter 4, babasahin natin ito sa umpisa ng chapter 4, pinakita kay John, pagkatapos niya yung mensahe sa church, pinakita kay John yung langit. No? Of course, hindi siya, yung katawan niya, sabi doon, in the spirit. Ano? Ibig sabihin, ito ay vision. No? Nakita niya yung langit kung saan merong nakaupo sa trono at siya yung sentro. At yun ay ang Diyos. Sipin natin yun. May nakita siya. No? Nakita niya yung langit at may sa gitna na may nakaupo sa trono at yun ay ang Diyos. Yung binasa natin nga, ang Diyos ay sinasabing ang lumalang sa lahat ng bagay. Ano yung katotohanan? Ano pinapakita sa atin tungkol sa ating Diyos sa malilikha sa binasa natin? No, ito yung ating titignan. Ito yung ating aaralan at pagninilay-nilayan ngayong umaga. Mula sa Revelation chapter 4, verses 10 to 11, unawain natin kung ano ang pinapahayag sa atin tungkol sa Diyos na manlilikha or creator. Una, ang Diyos na manlilikha o ang Diyos ang patuloy na naghahari sa kanyang nilikha. Siya yung makapangyarihan. Ang Diyos ang tunay na naghahari sa lahat ng kanyang nilikha. Sabi sa verse 10, ang 24 na matatandang pinuno naman ay nagpapatirapa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon. Ang nabubuhay magpakailanman. Nilalagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono. No, sa Revelation, isa sa mga ulit-ulit na sinasabi ay yung trono. Yung throne na ito at mayroong nakaupo. And ito yung nakita ni John dito sa chapter 4, may isang nakaupo sa trono na nasa gitna ng lahat o ng langit. Sabihin na natin. Kung babasahin natin sa chapter 7, malinaw na ang Diyos yung nakaupo sa trono na yon, kasama yung Lamb. No? Kasama yung Lamb. And of course, ang Lamb o yung kordero ng Diyos na tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesus. And it speaks yung authority rin ni Jesus Christ. No? Na siya ay naghahari, nasa trono kasama ni Jesus. No? Sabi doon, ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. No? So, ang Diyos ang nakaluklok doon sa trono. Siya yung nakita ni John na nasa trono na nakaupo. And ano yung naiisip natin pag trono? No? DCR, hindi iba yon. No? Trono. No? Trono ng hari, ng leader, no? Kapangyarihan, pagiging hari. Ito yung pinapakita nung nakita ni John, na ang Diyos ay nananatiling nasa trono niya at naghahari. No? Ito rin yung nakita ng prophets, no? Sa Old Testament, tulad ni Isaiah, na ang Diyos ay nakaupo sa trono, na nagpapakita lang na siya pa rin ang makapangyarihang Diyos. No? And maaaring yung trono ay katulad din ng isang Roman Empire o emperor, no? Or leader sa panahon ni John na nasa kapangyarihan. Familiar sa kanila yung image ng throne. No? Pero ganun pa man, isa lang ang pinapakita nito, na patuloy na naghahari ang Diyos. No? Nakita ni John na may 24 elders, no? Yung 24 na, matatandang, ano ba yung sabi doon? No? Yung nakakatanda, no? Na sumasamba sa Diyos. And inilagay nila yung corona nila sa harap niya. No? Hindi masyado in-explain kung sino sila. Yung iba sinasabi, ito yung angel sa langit. Pero sabi ng mga nag-aaral, yung ibang nag-aaral ng Bible, na possible ito na sila yung nagre-represent sa mga mananampalataya sa langit. No? Kasi kung titignan natin sa Revelation, babasahin natin, yung pinangakuan ng corona na hindi maaagaw sa kanila ay yung faithful
sa Panginoon. No, ibig sabihin, ina-assure lang ng vision ni John na totoo yung pangako ng Diyos sa mga mananampalatayang matapat sa Panginoon. Pinapakita nito na ang Diyos ay nananatiling makapangyarihan at naghahari sa kanyang nilikha. And importante ito sa panahon ni John. Sabi nga natin kanina, pag ikaw ay mananampalataya sa panahon ni John, ikaw ay papahirapan. Ikaw ay pwedeng patayin. And kung ikaw ay nandun sa gitna nun, isipin mo, naghahari ang kasamaan, ang kadiliman. Lalo na sa mga mananampalataya nga doon sa panahon niya, na nakakaranas ng kasamaan at kadiliman na parang nananalo itong mga ito. Pero pinapakita ng Diyos, nire-remind ng Diyos, si John at yung mga mananampalataya noon, and even ngayon, no, na sa kasalukuyan, may mga kasamaan man na parang naghahari at nananalo, ang totoo ay ang Diyos ang nananatiling makapangyarihan. May hawak sa lahat ng nangyayari sa mundo. And ganyan din sa atin ngayon. No? And yung latest news, no? Binomba yung Iran, no? ng Israel. No? And may nakita ko, binomba din yung Islahan doon. It's very tragic yung war na ito. Ano? Napaalala ito sa atin na ang Diyos pa rin ang naghahari. Sa gitna ng mga kasamaan at kadiliman at kasinungalingan sa mundo, nagbibigay kaguluhan sa ating lipunan at bansa, paalala ito sa atin na ang Diyos pa rin ang naghahari. Yung mga iba sa atin, sabi nga natin kanina, hindi naman ito sa panahon nila na may persecution. Of course, we are spared doon sa ganung persecution, no? Na yung iba pinapahirapan, pinipressure sa ibang bansa dahil sila ay Kristiyano. Sure, sa atin, hindi naman natin nararanasan yung ganun na pressure. No? Pero maging sa ganung sitwasyon, pinapaalala ng Diyos na siya pa rin ang makapangyarihan. Hindi ibig sabihin natatalo ang Diyos dahil nakikita nating may kasamaan. And of course, sa mga pinagdadaan natin sa buhay. Nakadalasan ito yung nakaka-apekto sa atin, no, sa ating paglakad sa Panginoon. Na even sa ating situation, ano man yan, na nahihirapan tayo, tuman ay sakit, tuman ay hamon ng buhay, the Lord is still on His throne. Na ang Diyos pa rin ang naghahari sa ating sitwasyon at buhay. Hindi natin maiwasan na manlumo sa mga nakikita natin sa balita. But God is on His throne. No? Makatarungan siya, at sa huli, ang katuwiran at katarungan pa rin ang mananaig. Yun ang sinasabi sa atin, na siya ang Diyos na nasa trono. May comfort, na ang Diyos pa rin ang in control at pwede nating pagtiwalaan sa gitna ng gulo, kasamaan, at kadiliman. Sa kabilang banda, babala rin ito, no? Sa mga taong umaas ng Diyos, na patuloy sa paggawa ng kasamaan na parang walang takot sa Kanya dahil siya ang Diyos na makapangyarihang lumikha sa atin at lahat tayo ay may pananagutan. Paalala na siya pa rin ang may hawak at higit na makapangyarihan sa Kanyang nilikha. Kahit gaano pa tayo makapangyarihan sa mundong ito, siya pa rin ang Diyos na nasa trono. And ano yung tinuturo sa atin na response? Kung ito yung katotohanan na ang Diyos ang nasa trono, ano yung response natin? Ano yung tugon natin sa pagiging makapangyarihan ng Diyos na manlilikha? Of course, yung pagkilala sa Kanya bilang makapangyarihang Diyos. Pagtitiwala sa Kanya. Pagpapasakop sa Kanyang paghahari at itaas ang Diyos sa ating buhay, pasasalamat at pasamba. And ito yung pangalawang tinuturo sa atin tungkol sa Diyos na manlilikha, na siya ang karapat-dapat sa lahat ng pagsamba ng buong nilikha. And yun yung inawit natin. No? Ang Diyos ay karapat-dapat sa lahat ng pagsamba ng Kanyang nilikha. Habang sinasamba ng 24 elders ang Diyos, sinasabi nila, aming Panginoon at Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng kalwalatian, karangalan, at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. Habang sinasamba nila ang Diyos, lumulod sila at inalis nila yung kanilang mga korona. No, ibinigay ang papuri sa Diyos. No, nabanggit nga kanina, lagi natin sinasabi yun. Ano? Binabalik namin ang papuri at pasasalamat sa inyo.
And ganun yung ginagawa ng 24 elders. Na binigay nila yung corona na yun, hindi kami yung karapat-dapat dito, pero sa inyo ito dapat, yung karangalan. No? Sinasabi nila na karapat-dapat tumanggap ang Diyos sa kalwalatian, karangalan, kapangyarihan. Kalwalatian, yung kanyang kadakilaan. Karangalan, yung pagkilala sa Kanya, sa Kanyang halaga bilang Diyos, respeto. No? That's why kaya madalas nadi-dishonor ang Diyos. No? Because hindi nila binibigay, kinikilala yung tunay na halaga ng Diyos sa buhay nila. And of course, yung kapangyarihan, yung authority at paghari ay sa Kanya lamang. No? Or it's possible din na yung power, no? yung authority, yung kalakasan natin bilang mananampalataya ay binibigay natin totally sa Diyos na lumikha. Sa madaling salita, lahat ng papuri, lahat ng recognition, lahat ng ultimate authority sa Kanya lang. No? Hindi sa atin naka-sentro. Bakit siya karapat-dapat? Sapagkat ang Diyos ang lumalang sa lahat ng bagay. Kaya nga sinasabi, no? Let everything that has breath praise the Lord. No? Walang accepted. Kung siya ang creator at tayo ay created, pinapakita lang kung gaano kataas ang Diyos sa atin. Kung siya ang may gawa sa atin, siya ang may karapatan sa kanyang ginawa. Kung siya ang pinanggalingan ng lahat, siya ang may nagmamay-ari sa lahat. Kung ang Diyos ang naglikha sa lahat, nararapat lang na magpasalamat at sambahin siya ng lahat ng kanyang nilikha. Karapat dapat sa ating buhay at pagsamba. Noong panahon nila, may utos, no, na dapat sambahin ng lahat ng emperor. No, and may isang emperor doon na nag-utos na ituring siyang Panginoon at Diyos. Sa time ni John. No? Kung makikita natin dito, yun ang sinabi ng 24 elders, aming Panginoon at Diyos. Sinasabi nito ang karapat-dapat lamang ay natawaging Panginoon at Diyos ay ang Diyos na manilikha lamang. Of course, yung mga hindi sumunod doon sa utos na yon, delikado. No? And mga hindi sumasamba sa emperor ay kadalasan yung Christian sa time nila. Kasi nga, ang Lord ay si Jesus. No, hindi lang siya pa-cute na testimony, no? Na Jesus is my Lord. Na hindi. Ito ay may consequence. Kasi sinasabi mo na hindi emperor ang Diyos. Hindi Diyos ang emperor, hindi Panginoon ang emperor, kundi si Jesus lamang. That's why hindi pwede, no? Kaya sila pinapahirapan. Pwede naman nila sabihin na si Jesus ang Lord and si Caesar ang Lord. Hindi na sila mapapahamak. No? Pero sinasabi na, hindi ganun. Si Lord, ang Panginoong Jesus, ay ang aming tanging Panginoon. Kaya ang worship, hindi lang yan pagsasabi ng magagandang bagay tungkol sa Diyos. Yung ginagawa natin every Sunday o personal worship, ito rin ay nagpapakita na sa buhay natin, siya lang ang karapat-dapat sa pinakamataas na pagmamahal, commitment at pagsamba. Na ang tunay na Panginoon at Diyos ay ang lumikha ng lahat. So imagine ninyo kung gaano karadikal yung declaration na ito noon. May consequence, may bigat. Kapalit ang comfort at maging ang buhay nila sa pagsasabi na Jesus is Lord. Bilang ito simpleng worship song na inaawit nila. Statement ito ng loyalty sa Diyos sa gitna ng lahat ng umaasta na Diyos sa paligid natin. And hanggang ngayon, hindi yun nagbabago. No? Hindi pwedeng 2 o 3 o 4 ang Diyos natin. Kaya magandang tanong sa pag-aawitan natin ng papuri at pagsamba sa Diyos, magandang tanongin natin sa ating sarili, totoo ba na siya lang ang Diyos ng buhay natin? Kasi kung hindi, parang binubola lang natin ang Panginoon. Sa kanta natin at pagsamba. Ang worship services natin ay pagpapakita na ang Diyos lang ang karapat-dapat ng ating pagsamba at buhay. Nag-encourage ito sa atin na magpatuloy na sumamba ng sama-sama. Sometimes, naiisip natin, kailangan ba natin yun?
Pumunta doon ng Sunday morning, gigising na maaga, pwede naman tayo magpahinga na lang muna. Pero nag-encourage ito sa atin na patuloy na sumamba ng sama-sama sa Diyos. Siya ang creator at siya ang karapat-dapat, kaya hindi sayang yung pagsamba natin. Hindi sayang yung paglilingkod sa Kanya. Hindi sayang ang pag-attend ng church worship. Hindi sayang ang pagbigay ng oras, talento, at resources. Every time you worship, ginagawa lang natin yung karapat-dapat para sa Diyos. Sa pagsamba sa Diyos, naka-align tayo sa kalooban niya na para sa ating lahat. Pero of course, may hamon din ito sa atin. Natalikuran ng lahat ng nagiging Diyos-Diyosan sa buhay natin. Wala naman akong rebulto. Wala naman akong picture sa bahay. Pero ang idols ngayon ay hindi na lang sa mga rebulto imahe. Minsan yung career. Minsan yung pera. O kadalasan yung pera. Relationship, pwedeng maging Diyos ng buhay natin. Sabi nga, sa isang narinig ko, kahit yung magulang natin, asawa, anak, ay pwedeng maging idol. Pwedeng maging Diyos-Diyosan kung sila na yung umaagaw sa trono ng Diyos sa buhay natin. That's why we need to be careful. And syempre, yung sarili. Reputasyon, kapangyarihan. Pwede natin ito maging idol na ito na yung nagdidikta sa ating mga desisyon kung paano magkaroon ng magandang reputasyon, kung paano magkaroon ng kapangyarihan ng pera. Ano ang mas kinakatukutan nating mawala kaysa sa Diyos? Ano yung minamahalaga natin higit sa lahat? Sino ang mas nasusunod o sinusunod natin sa ating buhay at desisyon? Pwedeng doon natin makita ang mga Diyos-Diyosan or idols sa buhay natin. And ito yung problema ng pusong layo sa Diyos. Sabi sa sulat sa mga taga-Roma or Roman Church, no, sa chapter 1, verse 21, kahit nakilala ng tao ang Diyos, alam nilang may Diyos, hindi nila siya niluluwalhati bilang Diyos. Sabi doon, kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila pinarangalan bilang Diyos ni pasalamatan man. Yan ang problema ng tao, ang puso ng tao. Hindi ignorance, no? Ang main problem, pero rebellion. Alam natin may Diyos, hindi lang dahil sinabi sa Bible, pero pinapakita ng lahat ng nasa paligid natin. No? Hindi naman pwedeng yung universe ay bigla na lang nag-exist from nothing. Kahit magician, alam natin kung ano yung tricks nila. No? May pinanggalingan yung kanyang rabbit. No? And of course, yung ating mga upuan, alam natin na hindi lang yan biglang nag-pop sa atin, sa harapan natin, pero may gumawa yan. And ganun din ang universe. Paano siya nag-exist kung walang gumawa sa kanya? Kumbaga, yung logic na yun can also attest na mayroong creator. Kaya lang ang problema, dinideny ito ng tao dahil ang gusto niya, siya ang Diyos ng kanyang. Kaya kailangan natin ng gospel. Kailangan ng tao pagkilos ng Diyos para baguhin ang puso natin. And possible lang ito sa kagandaang loob ng Diyos at sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Panginoong Jesus. Sabi nga sa awit, very familiar to sa atin, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ang worship ay hindi pilit, no? Pero resulta ng grace ng Diyos. And may bibigay lang natin ang tunay na pagsamba kung nakikita natin na siya ang Diyos na lumikha sa atin at karapat-dapat sa pinakamataas na pagmamahal at tanging pagsamba. And hindi lang dahil siya ang lumikha, kaya siya karapat-dapat sambahin. Sabi doon, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kalwalatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan ay nagkaroon ng buhay at nalikha. Dito natin makikita ang susunod na katotohanan, ang Diyos ang dahilan kung bakit nabubuhay ang kanyang nilikha. Sapagkat ikaw
ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nilikha. Hindi lang sinasabi na ang Diyos ang creator. Sinasabi rin na dahil sa kanyang kalooban, kaya sila umiiral o nag-e-exist. Sa pananaw ng Bible, hindi walang hanggan ang universe, no? O nangyari lang ang lahat by chance. Na parang aksidente lang, biglang may sumulpot na universe. O kung may Big Bang man, biglang may mass na biglang sumabog. No? And saan galing yung mass na yun? Of course, sa Diyos pa rin galing. May pinagmula ng lahat. No? May time na wala ang universe, ang mundo, pero sa praise na nabasa natin sa pamamagitan ng iyong kalooban ay umiiral sila at nalikha. Ang Diyos ang nagpasya at lumikha, kaya mayroong universe, may mundo. Ang Diyos na walang hanggan. 2 beses binanggit dito sa binasa natin na ang Diyos na nasa trono ay walang hanggan. Ang nagbigay ng simula sa lahat. Kaya ang buhay natin ay hindi random lang. Ang existence natin ay hindi meaningless. Kaya may kahulugan, no? May purpose yung buhay. And yun yung nagiging problema natin. Sometimes the struggle ng tao because nag-struggle sila sa buhay and wala ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Sometimes they think, ano bang meaning ng buhay ko? Ano bang purpose ng buhay ko? But it reminds us na may purpose ang Diyos kung bakit tayo nandito. Sabi niya, sa kagustuhan niya. No? Sa will niya, sa kalooban niya, sila'y nagkaroon ng buhay at nilikha. Kung bakit tayo nandito at humihinga ay dahil nilikha tayo sa pagpapasya, karunungan at kapangyarihan ng Diyos. At kung may kalooban siya sa paglikha sa atin, may layunin siya para sa atin. No? Ibig din sabihin nito, hindi tayo nang nilikha ang Diyos. Siya'y walang hanggan, tayo'y nagmula lang sa Kanya. He alone is eternal. Tayo ay dependent and mortal and finite, sabi nga. Hindi lang siya ang nagsimula ng buhay, no, na parang pinabayaan niya na tayo, may ibang paniniwalang ganun. Nag-create siya ng mundo, ng universe, ng tao, and then, kita-kita na lang tayo sa finals. No? Pero hindi ganun. Ang Diyos ang nagsusustain sa buhay na binigay niya sa atin. Tulad ng sabi sa Acts, sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay, kumikilos, at mayroong pagkatao. In Him we live and move and have our being. So hindi lang God created us, it's God who sustains our existence. No, kaya ating mananampalataya, maganda din na makitang biyaya ito. No, yung pagiging buhay para maging pagpapasalamat sa Diyos. Sabi nga ng isang biro, no, mabuti na yung walang tulog kaysa walang gising. You know? Pero of course, dapat matulog. Pero ang sinasabi lang nito, even the life, yung pagkakaroon natin sa umaga, we need to give honor and praise and thanksgiving sa Diyos kasi siya ang umahawak ng buhay natin. At kung tayo ay nilikha ng kanyang sovereign will, ibig sabihin, hindi tayo ultimate authority sa sarili nating buhay. Hindi tayo yung supreme. Hindi tayo yung nasa trono. No? Hindi tayo yung final standard ng truth. Siya yung dapat na magsabi sa atin kung paano mamuhay. Kung siya ang lumikha, siya ang may karapatang mag-define kung sino tayo at ang ating identity. Pero makikita pa rin natin sa panahon ngayon, yung naging problema, no? Sa Garden of Eden, ang tao ay nag-decide for themselves imbes na makinig sa kalooban ng Diyos. Ang lipunan natin, sasabi kadalasan, create your own identity. Follow your heart. Ikaw ang masusunod. Gawin mo yung makapagpapasaya sa'yo. Of course, it doesn't mean that it's wrong, pero kung walang regard sa instruction ng Diyos, kung hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos, ito ay mali sa paningin ng Diyos. Pero kung tayo ay nilikha niya, hindi tayo free to redefine ourselves apart from Him. Freedom is living according to the design of our Creator. And kung di tayo namumuhay
sa intended purpose sa atin ng Diyos, tayo rin o ang ating kapwa at ang buong nilikha ang mahihirapan. Nakikita natin yan sa ating lipunan. Nagiging magulo. Kakaroon ng gera. Nagkakaroon ng mga kasinungalingan. Why? Because they choose their own selves instead na ang kalooban ng Diyos. Ang problema, ang ugat ng problema ay rebellion. Ang kasalanan ay nagsimula sa rebellion laban sa katotohanan na Diyos ang lumikha sa lahat kasama ang tao. Siya yung karapat-dapat sa kanilang worship at obedience. Pero ang puso ng tao ay makasalanan. Yun yung nakita natin kanina sa Romans 1:21. At isa sa mga pagpapakita nito ay ang hindi pagkilala sa Diyos at sa kalooban niya. And dahil doon, malabas ang mga masamang gawa laban sa Kanya. Pero ang gospel, yung magandang balita, hindi lang ito tungkol sa forgiveness. Ito yung hope natin. Na pag lumapit tayo sa Diyos, nagtiwala tayo sa Panginoong Jesus, na siya yung daan, yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang tanging daan para tayo mapatawad, alam natin na tayo ipapatawarin ng Diyos. Because hindi nakadepende ito sa atin, kundi sa Panginoong Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan. Pero ang gospel ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng kapatawaran o pag-receive ng forgiveness. Hindi lang tayo niligtas sa kaparusahan ng kasalanan. Pero isa pa doon ay binuhay tayo ni Kristo. Binibigyan tayo ng bagong puso. Binubuksan ng mga mata natin para makita kung sino talaga ang Diyos. And ito yung naging testimony ng mga Kristiyano sa panahon ng unang church, ng 1 Thessalonians. Sabi doon, sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Yan yung effect ng gospel. From idols to the living God. From rebellion to worship. From sin to joyful obedience. Ang tunay na kaligtasan ay pagbabalik sa tamang relasyon sa lumikha sa atin. Kaya magandang tandaan natin na nag-exist tayo dahil sa kanyang kalooban. Nabubuhay tayo dahil sa kanyang sustaining grace. At ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo bubuhay ngayon. And kung siya ang dahilan ng buhay natin, siya rin dapat ang sentro nito at may karapatang magsabi sa atin kung paano tayo mamuhay. Ano yung tinuturo sa atin? Ang salita ng Diyos tungkol sa Kanya bilang malilikha. Una, ang Diyos ang naghahari sa lahat ng Kanyang nilikha. Ano man yung sitwasyon ng ating buhay, ano man yung nakikita natin sa balita na para bang naghahari ang kasamaan, katiwalian, kadiliman, ang Diyos pa rin ang naghahari at nasa trono niya. Pangalawa, ang Diyos ay karapat-dapat sa lahat ng pagsamba ng Kanyang nilikha. Ang worship ay tanging binibigay lamang sa ating Diyos at hindi sa ating sarili o sa ating kapwa o sa anumang nilalang ng Diyos. At ang Diyos ang pinagmulan ng buhay ng Kanyang nilikha. That's why we are thankful. That's why we are here. Dahil sinusustain ng Diyos ang ating buhay. Sa ating pagsamba sa Diyos, hindi lang ito dahil sa lahat ng kabutihan ginawa niya sa atin. Ito rin ay karapat-dapat na ibigay dahil ang Diyos na sinasamba natin ay ang Diyos na manlilikha. Na tanging karapat-dapat sa lahat ng pinakamataas na pagsamba mula sa Kanyang nilikha. Kaya patuloy nating pagtiwalaan ang Diyos. Dahil siyang makapangyarihang lumikha sa atin, patuloy nating sambahin siya ng sama-sama at talikuran ng mga Diyos-Diyos ng ating buhay na nagkukumpetensya sa trono ng Diyos sa buhay natin. Let's pray. Heavenly Father, we honor you and we glorify you and we worship you for who you are, you are our God na naglalang sa lahat. And Father, we thank you for reminding us that you are the God who is on your throne, na patuloy na naghahari, hindi lang sa langit, kundi dito sa lupa.
Panginoon, we pray that you will continue to help us to trust in your sovereignty, sa inyong kapangyarihan, para kami patuloy na magkaroon ng encouragement na magpatuloy sa inyo at sa katapatan sa inyo. And Lord, help us, Blessed Holy Spirit, help us to remove our idols, kung ano man ito, Panginoon. Ipakilala nyo, ipakita nyo sa amin kung ano ito sa aming mga buhay. Nawa, sa tulong mo, sa kalakasan mo, sa habag mo, Panginoon, ay mawala ito ng kukumpetensya sa amin, pagpapahalaga, pamamahal sa inyo. And Father, we pray that we will always be thankful and be reminded na kayo ang Diyos na patuloy na nag-iingat sa amin. That's why we are here. That's why kami ay patuloy na nabubuhay dahil sa iyong biyaya. E nawa ito ay magbigay ng pasasalamat at pagpuri at pagsamba sa inyo lamang. Lord Jesus, help us to be faithful sa inyo. Kayo po ang patuloy na mag-lead sa amin. E nawa kayo po ang patuloy na mag-guide sa amin para sa kalulatian ng Diyos at Manlilikha. And this is our prayer in your name. Amen. And dahil po ngayon ay unang linggo ng buwan na ito, tayo po ay magdiriwang ng banal na hapunan. Bago natin gawin ito, let us pause for a while. Mag-meditate tayo sa mga natutunan natin. Kung ano man yung sinasabi sa atin ng Diyos ngayon, let us reflect. And habang tayo ay nakikinig ng pagtugtog. Inanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Ngayong araw, ngayong umaga ay pagdiriwang natin ang banal na hapunan. And isa sa mga nabanggit natin na ang Diyos ay ang ating Manlilikha. And kasama doon ay ang Panginoong Jesus na Kordero ng Diyos na makapangyarihan na naghahari. And sa ating pag-celebrate ng banal na hapunan, inaalala din natin na ang Diyos na ito, ang Panginoong Jesus, ay babalik para sa kanyang nilikha. At aayusin niya ang lahat ayon sa kanyang kalooban. Ipapasalamat tayo sa ating Diyos na ang kanyang anak, na si Jesus, na siyang nagligtas sa atin, ay binilin sa atin ang mahalagang salo-salong ito, nagpapaalala ng kanyang sakripisyo sa krus hanggang sa kanyang muling pagdating. Sa kanyang muling hapunan, ang Panginoong Jesus ay kumuha ng tinapay. At pagkatapos magpasalamat, pinagpira-piraso niya ito. Sinabi, itong aking katawan para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagkatapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa. At sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Dahil sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinumin ang kopa, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagdating. Kaya nga pinapahayag natin ang ating pananampalataya na kinakatawan at pinagtitibay sa sakramentong ito. And sabay-sabay po tayo. Amen. Aming Panginoong Diyos, panalangin namin na ang presensya ng banal na Espiritu ay pumarito sa aming pagsasalo-salo upang ang tinapay at kopang ito naway maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Hesus para sa amin. Dalangin namin na kami at ang lahat ng mananampalataya ay magkaisa kasama si Kristo at patuloy na maging matapat sa pag-asa at pagmamahal. Itipon ninyo ang inyong buong simbahan, Panginoon, tungo sa kalwalatian ng inyong paghahari. Simbahan ni Jesus, inihanda ng Panginoon ang kanyang hapag para sa lahat na nagmamahal sa Kanya at nagtitiwala lamang para sa kanilang kaligtasan. Lahat ng tunay na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, na taos-pusong naniniwala sa Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas at nagnanais na mamuhay ng may pagsunod sa Kanya bilang Panginoon, ay inaanyayahan ngayon na lumapit ng may kagalakan sa hapag ng Panginoon. And tinatawag po natin ang ating mga elders. Aming mga kapatid, sa Panginoon, kainin ninyo, lalahanin at pagtiwalaan ng katawan ng ating Panginoong Yesus, may binigay para sa buong kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. Kainin ninyo, alalahanin at pagtiwalaan ang mahalagang dugo ng ating Panginoong Yesus ay dumigis para sa buong kapatawaran ng lahat natin kasalanan. Pinapasalamatan ka namin ang aming Amang Diyos dahil pinakilala mo sa amin ang aming Panginoong Jesus sa aming pinagsaluhang tinapay at katasama. Naway ang mga pinagsaluhang namin ito ay magpalakas ng aming pananampalataya. Magdulot sa amin ang magpatuloy sa aming pag-asa at magpalago sa aming pag-ibig. Naway magdulot ang gawain ito na saksi sa kamatayan ng Kristo na maglatid sa iba pang mga tao tungo sa isang ganap na relasyon sa Kanya. Upang ang lahat ng mga anak mo ay mag-ipon at pag-iwan ng kagalakan ng dakilang
Salamat, Pastor, sa very timely na mensahe. At yan po, dalawang po tayo sa ating mga announcement. Salamat po sa Anselmo para sa flower offering. E muli, makipag-ugnayan lamang po sa consistory kung sino po ang gusto maghandog ng sariwang bulaklak para sa ating simbahan po. Ayan, kung mapapansin po ninyo, bago yung slides natin at meron pong babanggiting si announcement patungkol dyan si Deacon RC. Ngayon po sa pagpuli po ang ating Panginoon dahil sa dakilang katapatan niya sa ating simbahan. Celebrate po natin ang ika-33 taon ng ating simbahan. Ika-33 taon ng ating simbahan po sa ika-29 ng Marso. March 29 po, huling Sunday po ito ng Marso sa ganap na 9:30 ng mga pero ayun po, maraming salamat po sa Panginoon sa 33 years na naman na para-parating anniversary po natin ngayong March. At yung team po natin ngayon ay Fiestang Pinoy. Kaya po, hindi po natin nire-require pero ini-encourage po natin na ito po yung mga pwede natin maisuot sa ating anniversary. Para yung mga nasa buwan ng wika, yung mga ganun pong mga kasuotan. Hindi naman po mga barong, mga saya, pero yung meron din po tayong mga available na mga modern Filipiniana na mga po. I-encourage po namin kayo makapag-suot din po ng ganyan. And meron po tayong salo-salo or pot blessing po ito sa darating po natin anniversary. March 29 po ulit ito, 9:30 po ng umaga. Salamat po. salamat po, Deacon RC. Di po, tayo po yung mag-participate po sa okasyon niya. Pagandaan na po, nalalapit na po yan. So, lagyan po natin mga sarili, ating mga costume. Sige po, napunang tayo sila ng ating mga gawain. Patuloy naman po itong ginaganak. May mga dates po na nakalagay po dyan. Tulad na po ng message ni Pastor, para mas lalo po natin ang Amerika, ang Diyos. Dumalo po tayo sa ating mga gawain ito para mas dumalo po tayo sa pagkakilala natin sa Panginoon. Yan po, meron po tayong prayer worship every first Thursday of the month, 6 to 8 p.m. po. And then, kasunod, prayer meeting po. Yan po, patuloy po na nagkakana po yan. At may mga dumating na po sa ating mga miyembro. Talagang consistent na po silang dumarating every Thursday from 6 to 7 p.m. Magka-medyo na-except po yan ng dami. Pero talagang pinipili lang maging hanggang 7 to 8. And then, Bible study naman po para sa nais po na mag-enjoy din po, existing na po ito. May isang po din po namin ginagawa ito tungkol sa place ni Sister Cherry, Austria. Doon po sa kanyang resto, every Thursday po ito, ay Tuesday po, from 5 to 6 yan naman po ito. Pwede rin po kayo mag-enjoy po, makipag-unahin lamang po kayo ng pastor at sa consistory. And even sa Seventy, meron din po nagagawa ng Bible study. Ito lang po ay every Thursday po, 2 p.m. po. Ayan po, yung visitation po, patuloy na rin po natin yan, nagagawa na rin po namin yan. Kung sino man po ang gusto mabisita po namin yung pastor o ng ilang mga leader, makipag-appointment naman po, makipag-usap po sa leader po, even kay pastor po, kung nag-nais po kayo mabisita. Nakasal lang po, meetings, konting word, and then kumustahan nyo lamang po. Wala pong pressure na hindi kailangan maganda ng pamilya sa ay kapilang. So wala pong ginagawa naman na po namin ito. Simulan namin po kayo sa Baptist family, yun na po, Austria, and then the rest, hoping kami na mabisita rin namin po kayo. Next, yan po, yun po, kahit po dumadami po ang ating mga kids, mga toddlers po, no? Yan, hingin ng toys, Yan po, meron na po mga nabigay kung sino pa po may mga toys yan para makakuha natin yung atensyon ng mga bata na hindi nagtatatakbo na dito. Ito po natin dali sa ating playhouse. Meron po tayong playhouse doon sa loob.
Ina-ayos na po namin. Actually, inalis na po namin. So, yung po mga medyo kailangan ng disposal yung laruan, hindi nyo lang po sa amin para po sa mga bata po, ayaw po sa amin. Sige po, next. Yan po, itong men's po, yung mga kalalakihan po dyan. So, anyway, patuloy pa rin namin pinag-aaralan po para mag-gather namin mga men. Yun nga po, plano namin, either online o depende po sa availability ng mga kalalakihan. But still, open pa rin po kami. Magpapagnayan lang po sa mga tatay, kay Pastor, dito sa akin at kay Brother Arlie. Brother Arlie po. Next. Yan po, yung fellowship po every Sunday. After ng service po yan, at yung rin po ng gayari yan. So yung mga youth po, at yung lamang po kayo, may pagkunayan po kayo sa youth leader po. Pinag-share ko po, yung candidates po. Ganun din po, yung mga ladies po, tuloy-tuloy na rin po yan. Maganda po ang naging resulta yung first 2 weeks po. Medyo maraming po sila, nabuhay na po yung fellowship na yan. So join po, yung mga nanay po. Every last Saturday, Sunday of the month, 2 p.m. po yan. Okay po, tuloy po kami nag-iilaw, nag-anyay sa inyo, bisitahin po natin ang ating case para po sa mga ating announcement, even yung word na to, recorded po itong ceremony pastor, pwede po ninyo balikan po yan. Bisitahin niya lamang po ang ating Facebook page po. Even yung NYC po, meron din po para sa announcement, update, mga Bible verses, announcement na po, meron po po. Okay, kung maganda po, ito po ang ating yung support na kailangan po natin sa mga gawain ng mga kabataan. I-announce naman po ito ni Candice. Kung sino pong hinihingi po ng Panginoon, supportan po yung gawain po ng mga kabataan para sa kanilang KR, CAM, or even yung mga youth po, mga convergence, need po nila ng para mag-pursue po ito mga activity nila. Alam naman po natin ang mga kabataan natin ay mga Hello po. Dagdag na announcement para sa mga nanay. Tayo po ay merong 10 peso weekly para po sa ating LSC fund. So meron po tayong project para po dun sa CR natin sa labas. 10 peso po yun. Pwede po weekly. Yan po, remind lang po kasi minsan hindi po natin yung ibang nanay sa fellowship. So mabuti ang ating Diyos. Amen po ba yun? O talagang marami na tulungan mo sa buong mundo. Sobrang tulo sa bansa natin. At marami may mga pamilyang talagang meron din mga problema. Pero ang ating Diyos ay patuloy na nag-remind sa atin na siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kanina pa lang sa awit din sinasabi, dakila ang ating Diyos, banal ang ating Diyos, makapangyarihan ang ating Diyos. So, dapat lang na umanggap siya ng ating pamilya at
course, we remind you na sa ating anniversary, first faithfulness sa buhay ng kanyang simbahan sa Pera. And we are grateful, we're thankful sa Diyos na makita, na makasama ang inyong presensya ngayong umaga. And of course, we are grateful also, we will be grateful kung makakasama rin namin kayo sa pagdiriwang ng kapakanan ng Diyos sa ating anniversary. And of course, not just us na nandito, no? Even yung mga kabilang, no? Naging parte ng pamilya ng PSCC, we invite and we are hopeful that they can come. And sa visitation, no? Gusto namin kayo bisita as part of our care for our beloved brothers and sisters. Hayaan nyo kaming mahalin kayo na mabisita kayo. So, sana sabihin ulit yung Lola Enas, pero dadali na lang natin siguro. But we are hopeful na mabisita namin kayo lahat, makasama namin kayo, makausap namin, mapanalangin, malaman, kilala pa lalo ang bawat isa. And of course, anniversary again, sabi nga may bless. No, hindi namin kayo pipigilan kung ano yung dadalhin nyo. And of course, mag-coordinate lang kayo. Kayo ba ito? Okay. Kahit kanino sa consistency. Inaalihan po kayo tumayo. Tayo kayo manalangin para tayo pagkakos na natin panalibahan. Heavenly Father, we praise you and we glorify you. We thank you sa kabutihan mo sa aming buhay, sa grace mo, sa opportunity na tama pinagtipon mo kami dito para sumamba sa iyo. And alam namin ang itong kalayaan para sa balika ay dahil lamang sa inyong kabutihan na natanggap namin through Jesus Christ, our Lord. Ang aming encouragement, ang aming confidence na kami ay pwedeng sumamba sa inyo ng may kalayaan ay ang aming Panginoong Jesus na nagbigay sa amin ng kapatawaran at naligtas sa amin wala sa aming kasalanan at nagbigay ng kaayusan sa aming relasyon sa inyo bilang aming Diyos at manilikha. And Father, we pray na kayo pong patuloy na mag-bless sa inyong mga anak. And we also pray that you will continue to be with them para naman yung kanilang situation sa buhay. Kung meron silang mga concerns, Panginoon, we pray that you will meet their needs, Panginoon, and naman ay financial, and naman ay comfort na nagaling sa inyo, and wisdom sa mga decisions. We pray for our brothers and sisters na kayo pong patuloy na mag-guide sa kanila and sa buong linggong ito. And Lord, we pray for your healing also for those who are sick right now. Kayo pong patuloy na magbigay ng patuloy na lakasan at kagalingan sa bawat isa. And Lord, we again thank you and we honor you for our brothers and sisters sa patuloy namin nakasama, and we pray na patuloy na magkaroon ng encouragement ng bawat isa sa presensya ng bawat isa na nagpapakita na inyong kabutihan sa amin. And Lord, we pray that you will continue to be with us. Dahil namin na hindi magiging fruitful, hindi magiging meaningful na aming magawain kung hindi nyo kami sasamahan. And we pray, blessed Holy Spirit, you will continue to give us wisdom, continue to give us strength so that we can do God's will for our lives and for this church and for all this sa amin. And Lord, you know our situations. Alam niyo, Panginoon, not just yung personal situation natin, pero yung nangyayari sa bansa, sa mundo, Panginoon, lalo na ngayon, we pray that you will continue to comfort us, continue to remind us of your sovereignty and your power, that you are still in control. You are the God who is on his throne, ruling his creation. And Lord, we pray that you will establish your justice and righteousness, hindi lang sa aming bansa, sa buong mundo. Katarungan at inyong katuwiran at patuloy ng mga hari ng Diyos sa lahat ng ito. And Lord, we pray that you will continue to protect those who are vulnerable, yung mga biktima, Panginoon. Kayo po patuloy na kumilos sa nakikinig sa mga mahihinga at kapangyarihan sa lipunan. And nawa kayo po patuloy na lumapit sa inyong simbahan sa aming kakayahan na binigay mo sa amin na mag-minister sa
Amen.